Boss. Ngayon naman alamin natin ang updates tungkol sa bagong education system sa ating bansang K-12 sa K-12 Kaalaman with JC Tejano. Good morning mga boss! O nakapag-almusal na ba kayo? Dahil mas bubusugin ko kayo ngayong umaga sa mga inihanda kong dagdaman tungkol sa K-12. Ang programang ito na nasa ilalim ng Philippine Development Plan o PDP ay naglalayon na matugunan ang pagpapabuti ng estado ng edukasyon sa ating bansa. Kaya naman alinsunod sa pagsasabatas ng K-12 ay pagdaragdag ng 2 taon sa secondary level, ang grade 11 at grade 12 o senior high school. Ang University of Makati o UMAC ay isa sa 30 paaralan sa bansa na nagpa-pilot test ngayon ng senior high school. Sa kasalukuyan, UMAC ang may pinakamalaking populasyon ng senior high school students sa bilang na 8,000. Paano naman kaya pinaghahandaan ng UMAC ang implementasyon ng senior high school sa kanilang paaralan? We quickly designed the program. We knew the general parameters of senior high school. We had to improve on learning to learn skills, English, Math, Science, Filipino. Then, ang importante ay yung bucket of career-directed courses. The first year college curriculum is really a remedial yung ina-upgrade mo yung English, Math, Science anyway. So, we simply brought that down to grade 11. Sa K-12 program, maaaring kumuha ng technical, vocational o tech-voc courses. Ngunit ang tanong ng karamihan ay, ano-ano nga bang tech-voc courses ang ino-offer sa senior high school ng UMAC? Automotive, refrigeration, culinary, animation, digital arts, computer technician, HELOT, teacher's assistant, either classroom management assistant or storytelling assistant. About 15 buckets, 15 sila. Ibinahagi rin sa atin ni UMAC President kung kailan dapat kinukuha ang tech-voc courses. In grade 11, there are 4 quarters. No? We ask them to choose one elective per quarter. But in grade 12, kailangan pumili na sila ng some specialization that they work on for a year. Now, all of these result in a test na national certification that will make them qualified for very competency-based jobs. Tama ang narinig nyo mga boss, maaari nang magtrabaho ang mga magsisipagtapos ng senior high school. Pero tiyak iniisip nyo rin kung may mga kumpanya ba ang tatanggap na sa kanila. In the last 12 years, yung aming technical vocational courses have always been aligned with private sector partners. We have about 700 partners that we partner with in our college courses. We're also partners with the OJT for senior high school. So wala kaming problema na ensuring employment. Dagdag pa ni President Lopez, 99% ng mga kumpanya na mag-o-offer ng entry-level jobs para sa first batch ng senior high school students na magtatapos sa 2014 ay nasa Makati. Tiyak marami na sa inyo mga boss ang interesadong malaman kung paano nakakakuha ng tech-voc courses. Pero bibitinin ko muna kayo ulit at ibabahagi ko ang iba pang mahalagang impormasyon na dapat ninyong malaman tungkol sa senior high school program sa huling parte ng ating special episode. Kaya naman ugaliin ninyong tumutok dito sa Good Morning Boss tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes para sa K-12 Kaalaman. At para sa iba pang impormasyon tungkol sa K-12 o balikan ng aming mga nakaraang episodes, bisitahin ang aming YouTube channel o ilike ang aming Facebook page para malaman ang iba't iba pang proyekto sa ilalim ng Philippine Development Plan kagaya ng K-12. Ako si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman. Paalam!